Hallelujah. Mapagpalang hapon po sa ating lahat. Maulang hapon. Ano? Hindi lahat ng ulan ay hindi po maganda yung dulot sa ating buhay. Kung minsan ng ulan, may natututunan po tayo dyan in terms of our faith. So, thank you po sa opportunity na naimbitahan niyo po ako dito. Actually po, kaibigan ko po si Pastor Jude since nagkaroon po kami ng revival po ata dito ng Pastor. Kaya ako po nakilala si Pastor Jude, and he also invited me to join habang nag-lesson po sila dito every Wednesday night. So nakakasama ko po sila Pastora Lota, Pastora Vic, at Pastora Annie every Wednesday night. So yes po, totoo po yung sabi ko ni Pastor. Sister lang po. Kung maaari pa, hindi pa ako nagpapatawag ng Pastora. Actually po, every churches po na nahawakan po ang tawag po nila sa akin, even yung mga elders po namin na imami. Alam ko yung ina yan. Mami Ness ang tawag sa akin. So, okay lang po kung tawagin niyo akong pastor, pero sister na lang po. So, kung hindi ko alam, may ano pala dito, sabi ni Pastor Ami, hindi ka kasi nagtanong. Nakalimutan ko yung sabi ni, sino pong Roses yan, yung huwag mahihiyang magtanong. So, alam pala ko sa susunod, pag na-invitahan ko pa po ulit, may ano pala tayo dito. So, sorry po, pero makinig na lang po kayo para, Kagaya po kanina nung naibasa po natin yung scripture, muli po kayong inanyayahan tumayo para po basahin po natin muli, para po sa paggalang po ng salita ng Panginoon. Kung may mga Bible po tayo, mga apps, you can open your Bible apps or open your literal Bible. Dito po sa libro po ng John, chapter 5, verse 8. Sabi po dito, sinabi ni Jesus, tumayo ka. Buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Purihin po ang pagkakabasa ng salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Mapagpalang Diyos, patuloy po kami dumudulog sa inyong banal na harapan. Salamat Lord sa pagkakataon na muli po kami na nagkakasama, nagkakatipon upang itaas, i-celebrate ang iyong pangalan. Lord, sa hapong ito, dinudulog ko po ang aking buhay sa inyo. Holy Spirit, guide me. I am not worthy. I am not deserving, but thank you for choosing me to deliver your message today, Amen. Jesus. Wala po, at tulungan niyo po ako, Banal na Espiritu Santo, na lahat ng aking bibitawan na salita sa hapong ito ay nagmumula lamang sa katotohanan at naisusulat dito sa inyong banal na aklat. Maraming salamat at inaangkin pa rin po namin ang katagumpayan hanggang matapos ang gawain nito. Salamat sa mga tenga na makikinig po ng inyong salita. Anoint me, Father God, with your double portion of anointing. Muli, Panginoon, sa iyo lamang ang pinakamataas na papurit pagsamba. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Ang lahat po yung magsabi ng Amen. Salamat po. Pwede po tayong makaupo. Actually po, kukunin ko po lahat yung buong chapter. Yung buong chapter. Sa libro po ng 1, chapter 5, verses 1 to 17. So, ang story po dito, piyesta po ng Hudyo. Nagkakaroon po sila ng once a year na pista na kung saan bumababa yung anghel upang kalawkawin yung isang pool doon. At pagkatapos kalawin ng anghel yung isang pool doon, naguunahan yung may mga sakit na pumunta doon para lamang sila po ay gumaling. So lahat po tayo dito nangangailangan ng pagpapalaya po sa ating sarili. Amen po ba? Amen. Araw-araw po, kahit na po tinanggap na po natin ang ating Panginoong Yesus, aminin mo, araw-araw kang may pusong basag. Alam niyo po, paborito ko po yung yung kanta na yun. Naamin ko po, kahit po ako ay isang pastora, araw-araw, mayroon po akong pusong basag. Amen. Dahil araw-araw, hindi po tayo exempted sa mga pagsubok. Araw-araw, hindi po tayo exempted sa mga temptation na dumarating po sa ating buhay. So minsan,
Sino po yung mga nanay dito? Kung minsan di po ba, yung mga nanay nagiging emotional, nang hindi natin alam kung ano yung dahilan. Bigla-bigla na lang nalulungkot, bigla-bigla na lang pumupunta sa tabi, bigla-bigla na lang naluluha. Nagtagtagilwada nang hindi mo alam kasi yung mga nanay nagiging emotional yan. Ako po may 2 pong anak na lalaki at pareho na po may girlfriend. So imbis na ako yung i-date nila kung minsan nagsiselos ako. No? Minsan nagpapaalam, mami, labas po kami ni ano. Yan. Tapos, lalo na yung panganay ko pag sumasahod, iniiwan na lang ako ng ano, pero hindi na ako pinapasyal. Unlike noon na wala siyang girlfriend, every sahod niya, ako yung dinidate niya. Pero ngayon, hindi na. So parang nalulungkot ako na, kuminsan hindi na ako kumakain sa bahay dahil wala akong kasamang kumain. So bigla na lang ako nalulungkot, Lord, pusong basag na naman ako, sabi ko. Kaya everyday, parang naghahanap, meron po sa part ng puso natin na naghahanap po tayo ng kalayaan. At iyan ay hindi po nagkulang ang ating Panginoong Yesus. Lagi po andyan ang Panginoong Yesus, nakatutok po sa bawat isa upang tayo ay palayan. Actually, over 2,000 years ago, tayo po ay pinalayan na ng ating Panginoong Yesus from sickness, from problems, di ba? From sins. Nasa atin na lang kung paano natin i-apply yung pagpapalaya ng ating Panginoong Yesus sa ating buhay. And kahit na araw-araw, nakakalungkot po tayo ng depression, kahit araw-araw nakakadama po tayo ng anxiety, no, kalungkutan, remember that we are all the recipients of God's blessing. Kung minsan, hindi lamang po natin nakikita dahil tayo po ay nagpapatalo sa kalungkutan. Kung minsan, hindi po natin nakikita yung blessing ng Panginoon dahil nagpapatalo po tayo sa problema. So, I am glad and I am blessed na makasama po kayo sa araw na ito. Nakita ko po ang inyong magaganda at magwagwapong mukha dahil alam ko na napagtagumpayan ninyo ang pagsubok ng buong isang linggong nagdaan. Palakpakan po natin natin sa Panginoon. So, balik po tayo sa passage. Dito po sa John chapter 5, verse 1 to 5. Mahina na rin po ang aking mata sa totoo. So, sabi dito, pagkala nito ay dumating ang isang pista ng mga Hudyo at pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa, ay may malaking imbakan ng tubig na may 5 portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreo ay Bethsata or Bethesda. Tama po ba, Pastor? Bethesda. Nasa paligid nito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay at mga paralitiko. Sila ay naghihintay na bumalaw ang tubig dahil may panahon ang isang anghel ng Panginoon ay bumababa at pinapagalaw ang tubig. At ang maunang lumusong sa tubig matapos na ito'y gumalaw ay gumagaling sa anumang karamdaman. Pagpatuloy po natin, may isang lalaki doon na 38 taon nang may sakit. Imagine, 38 years na may lalaki doon na may sakit. So, ituloy po natin. Nakita siya ni Jesus at alam niyang matagal nang may sakit ang lalaki, kaya tinanong niya ito, gusto mo bang gumaling? Tatanungin ko po kayo sa hapong ito, gusto niyo bang gumaling? Amen. Ano po ba yung sakit niyo? So, pumunta ang Panginoong Jesus doon dahil may twist po kasi dito eh. Pumunta ang Panginoong Yesus doon dahil sa pista ng mga Hudyo. So, ulitin ko, may anghel daw doon na bumababa at kinakalokaw ang tubig. At yung unang lulusong doon ay bumagaling daw. Imagine, pumasok po ang Panginoon sa gate of sheep. May 12 po na gates doon, but 7 were open in that time. So, pumasok po ang Panginoon sa gate of sheep dahil yun po yung malapit doon sa may pool. Doon sa tinatawag na Bethesda. Ibig sabihin po nun ay house of mercy. Kung di po ako nagkakamali, Beth is house and Hesda is mercy. So, house of mercy. So, sa paligid po ng pool, marami daw may mga sakit doon. May mga bulag, may mga pilay, may mga paralitiko.
At may isang lalaki doon na 38 years na ginapos ng sakit. Imagine, 38 years. And yearly na ginagawa yung pista na yon. Ano po yung ginagawa ng lalaki na yon? Ng 38 years na andun siya. Wala man lang ginawa para mauna siya doon sa may pool after na makalakaw ng anghel yung pool na yon. Kasi yung unang lulusong, yun ang gagaling. At 38 years siyang andun. Di natin alam kung ilang years siya na nakatambay doon. Every year na ginaganap yung pista na yon, pero bakit hindi siya nakakapunta doon ng una kung andun na lang siya sa lugar na yon? Pero ang Panginoon, pumunta, sabi ko, andito yung twist. So, may-share po ako sa inyo na mga 7 points. Yung twist na sinasabi ko. Number 1, Jesus knows your condition. Sa John 5:5-6, may isang lalaki doon na 38 taon na may sakit. Nakita siya ni Jesus at alam niyang matagal nang may sakit ang lalaki, kaya tinanong niya ito, gusto mo bang gumaling? Imagine, sa dinami-dami ng tao doon dahil na pista, sa dinami-dami ng may sakit doon, ang Panginoon pinuntir niya nakausapin yung 38 years na may sakit. At ang tanong niya, gusto mo bang gumaling? Wala po akong kilala sa inyo, but lagi kasing pinakwento ni Pastor si Kim sa atin. So, Kim, parang ganun eh. No? Sabi ng Panginoon Jesus kay Kim, gusto mo bang gumaling? Ang sagot ng lalaki, opo. Gusto ko pong gumaling, subalit, kung ipagpapatuloy niyo pong babasahin yan, subalit, wala pong tumutulong sa akin na lumusong doon sa pool. Marami pong papupuntahan yung usapan na to. Are we the soul winners in this church? May kilala ba tayo dito na masakit siya spiritually? At wala man lamang dumadala sa kanya sa presensya ng Panginoon. May mga kapatiran ba tayo dito na yes, every Sunday nakikita mo. Alam mo na may problema. Alam mo na papunta na siya sa backsliding. Alam mo na papunta na siya sa depression. Pero no one comforted him. Or no one comforted her. Nababalitaan mo na may problema siya. Wala man lang makapunta sa kanya na you need help, sister. You need help, brother. Yun yung naramdaman nung 38 years na may sakit. Kasi po, Ginoo, wala akong tumutulong sa akin eh. Napunta, paano po ako gagaling? Paralyzed ako. At alam po natin yung paralyzed person, mahirap po silang gumalaw. And they need someone to help them para pumunta doon sa pool. And as a Christian, as a body of Christ, we need to help our brethren na alam natin na nangangailangan ng tulong spiritually, emotionally. You know what? Nasa provision po ako. At alam niyo po yung trabaho po namin sa provision nagmo-monitor ng mga killers, ng mga drug addicts, ng mga rapists. Hindi na nating masasamang tao. Mga salot-salot. Especially the drug dealer. I took the risk yung trabaho na ito because they need help. They need Jesus. They are sick spiritually. They are blind spiritually. And they need help, Jesus. They need Jesus. They need help. At sino yung tutulong sa kanila? Kundi tayo na may Kristo na sa ating puso. Sino yung tutulong sa kanila na ilapit sila sa presensya ng Panginoon? Kundi tayo na tumanggap
nasa katotohanan. Nung narinig ko ito, sige po. Sasali po ako sa grupo na yan. Dahil mahal ko ang Panginoon, mahal ko din ang mga nilikha niya. And remember, we are all the stewards. Tagapag-alaga. At isa doon, naalagaan natin yung mga naliligaw ng landas. Isa doon, naalagaan natin yung hindi pa nakakilala at tumanggap sa ating Panginoon Jesus. So, Jesus knows your condition. Alam ng Panginoon yung kondisyon ng lalaki dito, kaya tinanong niya, gusto mo bang bumalik? So, purihin po ang pangalan ng ating Panginoon, ano? Tayo pa ay nilalapitan ng Panginoon. Nararamdaman po ba natin na tayo po ay nilalapitan ng Panginoon? Amen. Amen. Jesus knows you perfectly. Everything about you. Wala kang may tatago. Di ba? Sometimes, we are faking our smile. Nakangiti ka, pero sa loob, yung pala, umiiyak. But you cannot hide everything to our Creator. Alam niya kung nasasaktan ka. Because God, Jesus, knows you perfectly and Jesus knows your condition. Hindi ka pa nga na ipapanganak, di ba? Bilang na niya yung buhok. Alam na niya kung lalaki ka, hindi ka pa napagplanuhan ng nanay at tatay mo. Alam na niya kung kailan ka ipapanganak. Alam na rin niya kung kailan ka kukunin or babawiin. So, Jesus knows you perfectly. Everything about you. Wala kang may tatago. Kahit kung tinatago mo yung sakit, ito lang yung sekreto. Lumapit po tayo sa ating Panginoong Jesus. Number 2, Jesus is near to the broken-hearted. Oh, sino yung broken-hearted dito? Taas mo yung kamay mo, Pastor. Alam ba? Oo, inabangan ko talaga yung mga post niya eh. Di ba? Kahit na yung mga pagkain, may ibig sabihin pala yun. McDo. Di ba? Kahit nung pagpunta niya sa SM, may mga ibig sabihin. Kaya pag every Wednesday, niloloko namin siya. Ano na naman kayang itakapture niya sa moon? Di ba? Na pinipicturean niya. So, okay natin. Mahanap mo rin yung ano, di ba? Mga pastorang kasama ko every Wednesday. Jesus is near to the broken-hearted. Ang Panginoon, pumunta siya doon sa pista, hindi dahil sa pista. Pumunta doon ang Panginoon intentionally. Para saan at para kanino? Doon sa tao na iyon. Doon sa paralyzed person, katulad nung ginawa niya sa Jacob's Well. Pumunta siya doon sa Jacob's Well na andun yung Samaritana na pinagdidirihan ng lahat. Pumunta siya doon sa Jacob's Well na andun yung isang babae na kalaban ng lahat. Hindi natakot ang Panginoong Yesus kasi alam niya na nangangailangan ng kaligtasan. Yung babae, alam niyo yung story na yan sa Jacob's Well, yung kumukuha ng tubig doon sa balon na kinausap siya ng kanya. Kinausap siya. Nagkaroon sila ng encounter. Nagkaroon siya ng encounter with that Samaritan. Hanggang sa pinamalita niya yung magandang balita na nangyari sa kanya habang nag-uusap sila ng ating Panginoong Jesus. So Jesus, pumunta siya doon sa pista, hindi dahil makipag-celebrate sa pista. Kundi, intentionally, pinuntahan niya yung lalaking iyon. So if you feel lonely today, if you feel sad today, Jesus, the Lord God, is there for you to help. Jesus is near unto you. Pupuntahan ka ng Panginoon. Lalapitan ka ng Panginoon, lalo na kung alam niya na nasasaktan ka. Siyempre, anak ka niya eh. Katulad din ng mga magulang, di ba?
Kung alam mo na nangangailangan ng hug yung anak mo, pumunta, ganun po ako sa mga anak ko. Pag tahimik sila, nilalapitan ko na, tinatapik ko na. Yung balikat nila. Pagtapik mo lang ng balikat, di ba, sa mga kapatiran mo, wala ka palang sinasabi. If you feel that they need you, they need your comfort, tatapikin mo pa lang, parang lumalakas na sila. Di ba? Pag yung may problema ka, pinuntahan ka ni pastor or pinuntahan ka ng mga kapatiran, hindi nyo man pinag-usapan yung problema nyo, pero yung pagbisita ninyo, nakakagaan ng loob. Parang nare-renew yung strength mo. Hindi lang physical, pati yung mental, emotional, spiritual, na ibabalik yung kalakasan mo dahil lang sa pagbisita. Kahit na hindi na ninyo pag-usapan yung problema. Isang tapik mo lang, lumalakas ka na eh. Yung tinapik mo na yun, alam niya na may kakampi ka. Alam niya na may kakampi siya. Alam niya na may nakikiramay sa kanya. Alam niya na may nakakaintindi sa sitwasyon niya. Kaya, kung may kakilala tayo na mga kapatiran natin na nangangailangan ng comfort, huwag niyo silang i-marites. Huwag niyo silang pag-usapan ng hindi nararapat. Amen. Ulitin natin. Jesus knows you perfectly. He knows everything about you. Pag pinag-usapan, ang hirap kasi, no, sa ating mga nilalang, sa ating mga tao. Pag-uusapan mo yung isang tao na hindi mo kasama, buti sana kung pag-uusapan ninyo is, paano ba natin siya i-lift up? Paano ba natin siya tutulungan? Hindi eh. Yan na naman, kasi ang tigas ng ulo niya. Ginawa na naman niya, kaya ganyan. Di ba? Nagre-recruit ka ng maiinis sa kapatid mo eh. Sabi doon sa Facebook, walang agency na gano'n. Walang rekruta ng pagkakainis sa isang kapatid. No? Sabi doon, ipag-pray natin. Let us pray for each other. Hindi yung nagbabagsakan tayo. Hindi yung nakikita mo na nalulunod na yung kapatid mo, lalo mo pa siyang lulunurin. Ako hindi na tutulungan. Buti na sa'yo. Ilang beses ko na namin pinagsasabihan. Ilang beses ka nang nagkamali. Hanggang ka na naman sa sitwasyon na yan. Buti na sa'yo. No. May seeds na naitanim sa puso niya. So, tulungan na lang natin siya na iwas mo yun. Tulungan natin siya na palaguin yun. Tayo yung mag-water sa puso niya, yung seeds. Yung salita ng Panginoon na naitanim sa kanya. So, number 3, Jesus is moved with compassion by your need. Ulitin ko, Jesus is moved with compassion by your need. Nung napagaling na, actually po, yung taong ito hindi siya lumusong sa tubig. Nung tinanong siya ng Panginoong Jesus, gusto mo bang gumaling? Opo, Panginoon, kaya lang, walang tumutulong sa akin na na lulusong sa tubig, paano ako gagaling? Pero sabi ng Panginoon sa, yung binasa natin, yung scripture natin, tumindig ka, rise up. O nga pala, yung pamagat po ng ating yung tema po natin ngayon, rise up, you are special. Sabi ng Panginoon, tumindig ka. Tumayo ka. Kunin mo yung higaan mo. Tapos, lumahad ka na. Sabi ng Panginoon. So, ginawa nga ng lalaki. Imagine, 38 years na paralyzed. Pero nung sinabi ng Panginoon, rise up, tumindig ka, tumayo ka. Nakatayo siya bigla. Kinuha niya yung banig. Kinuha niya yung higaan niya at naglakad siya. Pero hindi niya kilala yung nagpagaling sa kanya. Hindi man lang niya tinanong kung sino siya. Sometimes, tayong mga Kristiyano, kung naibigay na yung gusto natin, makakalimutan natin mag-thank you. Yes. Wala man lang mapagsabi ng answered prayer. Thank you, Lord.
Kaya I'm so blessed yung mga nagte-testimony dito. Nakuha man yung, binigay man ng Panginoon yung gusto nila or hindi binigay, tinetestimony po nila. Salamat. Dahil hindi po tinugon ng Panginoon yung prayer ko. Bakit po? Ayun pala yung nakakahamak ko. Salamat, hindi tinugon ng Panginoon yung prayer ko. Yung pala, may mas magandang opportunity, may bibigay siya sa akin. Yung mga testimony, puro yung mga mga natanggap na blessing, which is good naman. Makikita natin yung kabutihan ng Panginoon. So, lumapit doon ang Panginoon. Jesus is moved with compassion by your need. Pero kung minsan nakakalimutan natin kung sino yung nagbe-bless sa atin. Kung minsan, hindi natin kilala kung sino yung nagbibigay sa atin ng kalakasan, ng katalinuhan, na yun ay blessing naman po sa atin. Kung minsan, nagiging pride po tayo. Yes, nagawa ko dahil nag-review ako. Nagawa ko dahil ginalingan ko sa interview. All glory to me. Ang galing kong mag-gitara. Kasi nag-practice ako. Tsaka miyembro ako ng banda. Ang galing kong kumanta. Kasi lagi akong nag-practice. Kailangan lang, thank you Lord, naging matagumpay ang praise and worship. Thank you Lord, naging matagumpay ang gawain. Sa'yo lahat ang kapurihan. Ikaw ang dahilan ng lahat. Pero itong lalaki na pinagaling, hindi niya kilala kung sino yung nagpagaling sa kanya. Hindi man lang niya tinanong kung sino yung nagpagaling sa kanya. Jesus did not focus on the food. Pumunta doon ang Panginoon dahil alam niya, dahil yung compassion niya na maibigay yung needs ng lalaki. Number 4, Jesus has the power to deliver us. Jesus has the power to deliver us. Amen. Ang Panginoon ay may kapangyarihan na palayain ka kung ano man yung nararamdaman mo ngayon. Sakit man yan, problema man yan. Diba? Sabi natin kanina, yung kinanta natin, I speak Jesus. Because He's the only one na may power na magpalaya po sa atin. Inalaya ka, inalaya ko, inalaya tayong lahat, but the choice is in us. Amen. Yung lalaking yun napalaya sa sakit, sabi ng Panginoon, rise up! Tumayo nga siya. Kunin mo yung yung higaan mo, kinuha nga niya. Maglakad ka. Naglakad nga siya. Gumaling siya. Pero, nasa atin na yung choice. Di ba? Kung ihiga tayo uli sa banig ng problema, napalaya ka nga. Pero nasanay ka na sa comfort zone mo. Buti pa nung may sakit ako, lagi akong nakahiga. Buti pa nung hindi ako Kristiyano, maganda yung trabaho ko. Buti pa nung hindi ko pa tinanggap ang Panginoon, ang yaman-yaman ko. Buti pa nung hindi ko tinanggap ang Panginoon, happy-go-lucky ako. Gusto kong pumunta doon sa mall, pupunta ako. Kung gusto kong mag-beach, every Sunday, mag-beach ako. Pero ngayon, parang ang lungkot every Sunday, andun ka nakikinig. Doon ka nag-hallelujah. Nasa iyo na yan. Pinalaya ka nga ng Panginoon. Kung babalikan mo yung banig na yon, kung babalikan mo yung higaan na yon, higaan ng kasalanan, higaan ng tawag ng laman, nasa sa iyo na yun. Kahit napalaya ka ng Panginoon. But this man, yung choice niya, ayaw na niyang bumalik sa karamdaman niya. Ayaw na niyang mahiga. Iniwan na niya yung kanyang, kinuha na niya yung kanyang higaan. Kagaya ng take up your cross and follow me. Kinuha niya. Hindi na siya humiga. He came to us voluntarily.
He never abandoned us. Kasi dito, yung istorya dito sa John chapter 5, verses 1 to 17, nung lumakad nga yung may sakit, tinanong siya, Hoy, bakit mo binubuhat yung higaan mo? Bawal lang magbuhat ngayon. It is a Sabbath day. Bawal magtrabaho ngayon. Bakit mo binubuhat yung higaan mo? At bakit nangakalakad ka na? Sinong nagpagaling sa'yo? Ngayon, nilingon niya. Hinanap niya biglang nawala. Yung nagpagaling sa kanya. Wala naman na. Nasaan na yun? Sino ba yung basta sabi lang niya sa akin, tumindig ka. Puno yung higaan ko at maglakad ako. Hindi ko alam kung sino po siya. Bakit wala na? Nararamdaman po natin minsan na malayo yung presensya ng Panginoon sa buhay natin. Sino yung nakakaramdam? Kung minsan feeling mo, iniwan ka ng Panginoon. After na-save ka niya, parang biglang nawawala yung, parang ang hirap hanapin yung presence ng Panginoon. Kasi dito, biglang nawalang Panginoong Yesus After na napagaling niya yung lalaki, bigla niyang iniwan yung lalaki, bigla siyang nagtago. No? Kaya nung hinanap ng lalaki, wala naman na. But I am telling you, this afternoon, kung nararamdaman man natin na malayo ang Panginoon sa atin, Jesus never abandoned you. Amen. Jesus never leave you. Akala mo lang, maraming namamatay sa akala. Kung akala mo, iiwan ka ng Panginoon, no. Ano yung purpose? Ano yung purpose? Bakit bigla siyang naglaho? Kasi, sabi ko nga, pumuntang Panginoon, hindi dahil sa pista na yun, pumuntang Panginoon intentionally dahil sa may sakit. That time, pista, syempre maraming tao. Pag nalaman nila na siya yung nagpagaling, magkakagulo. Pupuntahan siya ng may mga sakit. Kaya lumayo konti ang Panginoon. Pero, He keep watching to that man. Binabantayan niya kahit malayo siya. No? Kahit na lumalayo tayo, pilit natin na tinatakasan yung kagustuhan ng Panginoon sa buhay natin. Pilit tayo na lumalayo sa Panginoon din. Kung minsan pinipili natin yung desisyon natin, kung minsan pinipili natin yung kagustuhan natin, but Jesus still keep watching on you. Tinitignan ka ng Panginoon. Hindi ka niya iniiwan. So, nung nagkaroon ng pagkakataon na lumapit ang Panginoon sa tao na yon, you are healed. Sabi niya, uy, magaling ka na. Magaling ka na. Opo, kayo po yung nagpagaling sa akin. Kayo po ang nagpagaling sa akin. Diba? Kala natin lumalayo ang Panginoon. Pero, sa dinami-dami ng tao na ando, nakafocus lang ang Panginoon sa tao na yun. Nakafocus ang Panginoon sa iyo. Sa dinami-dami ng kanyang nilalang, nakafocus ang Panginoon sa buhay mo. He keep watching on you. Whatever you do, at lagi niyang sinasabi, magaling ka na. Ito pa yung sinabi ng Panginoon. Magaling ka na. Magaling ka na talaga. Huwag ka nang babalik doon na, huwag ka nang magkasala. Kasi baka pag nagkasala ka or bumalik ka sa higaan mo, mahirap nang bumalik. Baka mas masahol pa yung gagawin mo. Sabi ng Panginoong Yesus sa tao na yan. Yes. Sabi ng Panginoon, malaya ka na. Magaling ka na. You have now the way, the chance na umuwi doon sa tahanan ng ating Ama.
Kaya huwag ka nang bumalik, anak, sa nakaraan. Huwag ka nang bumalik doon sa banig ng kasalanan. Amen. Kasi pag bumalik ka, mahirap na muling bumalik sa presensya ng Panginoon. No? Hindi ka makakaabot sa Kanaan. Gusto ko lamang po yung story na ni Moises, yung mga Hebrew na niligtas niya from Egypt. Nung nakatawid na sila sa dagat, ang Panginoong Diyos, tinawag niya si Moises sa Mount Sinai para ibigay yung 10 Commandments. Ngayon, sa tagal-tagal na nag-usap ng Panginoong Diyos at ni Moises, nabagot sila. Yung mga member nabagot. Gawa na kasi si Pastor Briones, yung nag-Mindanao. So, wala silang sasabayin na Diyos. Kaya ginawa nila, pinagtipon-tipon nila yung mga goats. Gumawa sila ng sarili nilang Diyos. No? So, ibig sabihin, dala-dala pa rin nila yung natutunan nila sa Egypto. Kasi doon, binuhos nila yung talent nila eh. Nagagawa sila doon eh. Workers sila eh. Nakagawa nga sila ng magandang pyramid eh. So, alam nila kung paano gumawa. So, hindi nawala sa puso nila yung natutunan nila sa Egypto. Kung minsan sa atin, dala-dala pa rin natin yung Egypto sa puso natin. Parang gusto mo pa rin mag-disco. Kuminom ng I'm sorry yung mga makamundong bagay, hinahanap-hanap pa rin natin. Hindi naaalis sa puso natin yun. Sabi ng Panginoon, go straight. Huwag ka nang bumalik, anak. Huwag ka nang bumalik sa balik ng kasalanan. Baka mahirapan ka na bumalik sa akin. So, ang Panginoon, mahal ka kasi lagi kang pinapaalalahan. And the purpose of deliverance is a separation. Sineparate na niya yung kaluluwa mo. Kanya ka na ng Panginoon. Nung pumunta dito, over 2,000 years ago, sa Panginoong Yesus ka na. Hindi na sa kasalanan. Hindi na sa kalaban. Sa Panginoong Yesus ka na kasi sineparate na niya tayo nang dahil sa deliverance. So sa hapong ito, lagi niyo pong tandaan, bago po ako magtapos, lagi po nating tandaan na nakafocus sa inyo ang ating Panginoon. Ano man yung nararamdaman po natin sa hapong ito, ano man yung iniisip mo, huwag mong gawin yung pamamaraan mo, sarili mong pamamaraan. Eto pa, kaya tayo bumabalik sa kasalanan, kaya natin binabalik-balikan ang old life natin na wala pa si Kristo sa buhay natin. Like Adam and Eve, nung nagkasala sila. Nung nagkasala sila, di ba? Nalaman nila na sila yung hubot-hubad. Para lang mapagtakpan yung kasalanan nila. Ano yung ginawa nila? Gumawa sila ng mga dahon, at yung mga dahon na yun ay mga maliliit lang. So, kailangan nilang i-cover yung kasalanan nila. Kailangan nilang i-cover yung kanilang katawan. Pero nasiyaan ba ang Panginoon? Panginoong Diyos ang ginawa nila? Hindi. Ang ginawa ng Panginoon, kumuha siya ng skin anong tawag doon? Yung dot-dot. Para yun yung i-cover nila sa katawan nila. Hindi tinanggap ng Panginoon yung kahit imagine, maliliit na ilang thousands kaya yon. Pag yung mga lalaki dito lang yung babae, katawan ng dapat i-cover Sa tindi ng effort, hindi tinanggap ng Panginoon. Bakit? Anak, ginagawa mo yung sarili mong pamamaraan After 3 days, matutuloy ang dahon na yan, makikita mo ulit yung kasalanan mo. After 3 days, mawawala yung fresh nung dahon na yan at malalatag ulit yung ginawa mo. Ayoko yung ginawa mo. Ayoko yung pamamaraan mo. This is my plan for you. Kaya ginawa ng Panginoon, kumuha siya ng balat ng tupa para yun yung i-cover nila sa katawan nila. Ayaw ng Panginoong Yesus yung pamamaraan mo, kaya tayo bumabalik. Dahil ginagawa natin yung sarili natin
pamamaraan. Gawin po natin and accept yung sariling way ng Panginoon. Kaya lagi po tayong bumabagsak. Kahit na pinagaling na tayo ng Panginoon, dumarating pa rin yung pagka-fail sa buhay natin because we are doing our own way. We are holding our own way. This is, kung minsan inuutosan natin ang Panginoon, Lord, ayaw ko yung pamamaraan mo. Ayaw ko yung plano mo sa akin. Ito nga yung gusto ko eh. Siya nga yung gusto ko eh. Pero anak, siya yung gusto ko para sa'yo. Ito yung gusto ko para sa'yo. No, Panginoon, hindi ako magaling dyan. Ito yung gusto ko, kaya tayo nag-fail. And if you feel that you are failing, sinisisi mo ngayon ang ating Panginoon. Be like these Carolites. Rise up, brothers and sisters. You are special. Jesus came to this earth intentionally for you and for me. Nakafocus siya sa atin dahil mahal niya tayo. And this afternoon, if you feel na may paralyzed pa sa puso mo, if you feel na may karamdaman ka spiritually, let all rise up. Walang po natin yung awiting pusong dasal. And I am requesting the song leader to come in front para po sa mga. Kahit may pusong basag ka, maganda pag may pusong basag. No, dahil hinahanap natin ang ating Panginoon. And while we are singing this song, make it a prayer. Lord, I am broken today. May lungkot sa puso ko and I want you to fix it in your own way. Patuloy pa rin po natin itaas yung ating kamay para sa Panginoon. Kahit na may nararamdaman tayo na sakit, emotionally, mentally, physically, spiritually.
because we are so very special in your eyes. Thank you for delivering us from sin, from any sickness. Salamat, Panginoon. Dahil Lord, kahit na Lord na kuminsan walang nakakatingin kung ano man yung nararamdaman namin. But you always keep watching on us. At sinasabi mo, anak, rise up. Magaling ka na. Tumindig ka because I am your strength. Tumindig ka dahil ako ang kalakasan mo. Kahit na ano man ang problema mo, anak. At dito ako, lagi kitang pinapanood. And never abandon you. Never leave you. I am here, daughter. I am here, son. I am your child. I am your father. I am your Jesus. Thank you, Jesus, for loving us. Thank you for healing us. Thank you dahil hindi mo kami pinabayaan. Thank you dahil hindi mo kami iniwan. We don't need the food. We don't need any other. We only need you, Jesus, in our life. We only need the name Jesus in our life. Salamat, Panginoong Jesus, dahil lagi ka nandito po para sa inyo, mga anak. Tulungan mo po kami, Panginoon, na laging magpasalamat sa inyo. Tulungan mo po kami, Panginoon, na lagi namin matandaan na ikaw, ang Panginoong Jesus, na nagpapagaling sa amin araw-araw. And we keep on surrendering to you our hearts every day. Lagi mo pong Panginoon, tulungan mo po kami, Lord, na bantayan po ang aming mga puso. Nagsa ngayon na hindi na po kami bumalik sa aming comfort zone. Nagsa ngayon na hindi na po kami bumalik sa banig ng kasalanan. Nagsa ngayon, Panginoon, na hindi na po kami bumalik sa sarili naming pamamaraan. Kundi titignan namin at tatanggapin namin yung sarili mong pamamaraan. Salamat, Lord, sa katagumpayan ng aming buhay. Dahil ikaw ang makapangyarihang Jesus na gumagalaw po sa puso po ng bawat isa. Salamat sa katagumpayan po ng inyong mga anak sa kabila ng mga bagyo ng buhay. At dito po kami. Together we are celebrating the victory. Together we are celebrating the great name, Jesus. Hallelujah. Kaya Panginoon, binibigay po namin sa inyo ang lahat ng kapurihan. You deserve all the glory. You deserve all the praises. And we love you, Jesus. We love you. We always need you in our life. And thank you that palagi mong pinaparamdam sa amin yan. Na minamahal po kami. At lagi po kami special sa inyong tayo. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong mensahe sa araw na ito. I thank you, Holy Spirit, for leading us. Thank you, Holy Spirit. Natawagan ko po ang ating mga pastor. Okay po, palagpanan po natin ang ating Panginoon. Sa